Alliance Church, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at sabihin po natin sa ating mga katabi na may kasamang tapik, masaya ako na katabi kita ngayon. Tunay nga po na hindi po aksidente na nandito po tayo. Nandito po tayo dahil dinala po tayo ng ating Panginoon. Amen po? Kaya po sa ating panimula, ating pong basahin ang kanyang salita na matatagpuan sa Psalm chapter 99 verse 1 to 6. Nare-request ko po 95 verse 1 to 6. Nare-request ko po na atin pong salitang basahin ang salita ng Diyos. Mauna po ako, then sunod po kayo, then sa huling verse po, sabay-sabay po tayo. O come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. For the Lord is the great God and the great King above all gods. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. Sabay-sabay po tayo. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Diyos amang nasa langit, maraming salamat po sa isang linggong nagdaan, sa inyong biyaya, proteksyon sa bawat isa, Panginoon. Salamat po dahil kahit na umuulan, Panginoon, kami po ay nandito, Panginoon. Salamat po dahil kayo ang aming Diyos na tunay nga na bumoprotekta, nagbibigay ng kalakasan sa amin, Panginoon. Kaya ngayong araw po na ito, ay humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan, Panginoon. Ito man po ay sa salita, sa isip at sa gawa, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At ngayong araw po na ito, Panginoon, kami po ay magpupuri at magpapasalamat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Dalangin po namin na kayo po ang mapapurihan sa aming worship service at sa buong araw na mangyayari po sa amin ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon na pangungunahan po ng ating praise and worship team. Isang maginaw na umaga po sa bawat isa. Good morning po, Baliwag Alliance Church. Pero ngayong umaga po, hayaan natin na ang Panginoon ay painitin na pag-alabin ng ating mga puso sa pagsamba sa Kanya ngayong umaga. Samahan niyo po ako sa awitan at pagsamba, pasasalamat sa ating Panginoon. Sa bawat umagang kay ganda, simulang mapuri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay, wala sa iyong maipapantay. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at
tumawid na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong maipapantay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at tumpos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong Pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba, di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat
Pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lupos, di mapipigil sa paggawin. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at lumabaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, higit pa. Tunay nga na walang maihahambing sa ating Panginoon. Siya ay sapat na at higit na higit pa. Ikaw ang aking pastor. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, ang biyaya mo'y sagana at tumabaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, ang biyaya mo'y sagana at lumabaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa.
Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabutihan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Minsan pa po. O Diyos,
sa'yo. Maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo. Maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo. Maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Samahan niyo po ako sa panalangin. Aming Panginoong Diyos Ama na nasa langit, salamat Panginoon sa kabutihan niyo sa aming mga buhay. Alam namin Panginoon, patuloy kaming nagkakamali. Patuloy kaming nagkakasala. Pero nananatili kayo Panginoong mabuti sa aming mga buhay. Salamat Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming papuri at pasasalamat ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Tunay nga po na kay sarap magpuri sa ating Panginoon. Muli nga po nating palakpakan ang ating Panginoon. Amen. At ngayon naman po ay makakarinig po tayo ng isang awitin na ihahatid po sa atin ng ating kapatid, Brother Samuel Felipe, na may title, Itatawid sa Landas.
magulang man ang daigdig, isaling man ang init ang mundong nananalig, kahit na humayo sa taas, pagkarin ay pangin. Ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas. Kalinga mo, Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginituan ang iyong paglilipas. Panatag na riyan, itatawid mo sa landas. Amen. Thank you po, Brother Sammy. At ina-encourage po ang bawat isa. Kung kayo po ay may hidden talents, ilabas nyo na po. Pwede po tayong magpalista kay Sister Jade na head po ng ating music team. Available pa po hanggang December. Ayan po. Lapit lang po tayo kay Sister Jade. Ngayon naman po, nire-request ko po ang bawat isa na tumayo para po sa ating scripture reading na matatagpuan po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1 to 10. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, begin. We then, as workers together with him, also plead with you not to receive the grace of God in vain. For he says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. We give no offense in anything, that our ministry may not be blamed. But in all things we commend ourselves as ministers of God, in much patience, in tribulation, in needs, in distress, in stripes, in imprisonment, in tumults, in labors, in sleepless, in fasting, by purity, by knowledge, by long-suffering, by kindness, by the Holy Spirit, by sincere love, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left, by honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers and yet true, as unknown and yet well known, as dying and behold we live, as chastened and yet not killed, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing and yet possessing all things. Sa Diyos po ang papuri, sa pagbasa ng kanyang salita, makakaupo na po ang bawat isa. Ngayon naman po, ihanda po natin ang ating tenga, ang ating mga isip, at isilent po natin ang ating mga cellphone para po makapag-focus po tayo sa salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ni Pastor ID Angeles. Maraming salamat, Sir Aga. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon dahil natapos na ang init ng panahon. Ngayon ay kumukulimlim, umuulan, at makita natin na lumalamig na ang panahon. Salamat din sa Panginoon dahil nadagdagan na ang aircon ng church. Nung Friday ay na-install na ang 2 aircon doon sa ating mezzanine. Salamat kay Lord at salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta. At alam ko si Pastor Ayan will be making an announcement with regards to praying over for our mezzanine. And it's a napakagandang proyekto ito para sa atin. At salamat din kay Lord dahil ito yung panahon na kung saan ang kung nabalitaan po ninyo nitong mga nagdaang buwan, ako po ay tumulong sa isang church doon sa Malolos, yung ating Kamakop Church sa Malolos dahil wala silang pastor.
At ang pasalamat ko ay nagkaroon na sila ng pastor. Kaya sabi ko kay Pastor Ayan ay pwede na tayo mag-schedule dito ng mga nakapending na mga seminar. Kaya ito po ay personal kong pagpapasalamat. At na-miss ko rin kayo, kaya nag-request ako sa kanya kung pwedeng mabigyan ako ng schedule sa mga susunod na buwan pagdating doon sa series ng pag-aaral sa mga susunod na topic. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa opportunity ito. Ganon din, gusto nating pasalamatan because today, we are also recognizing that this is the team where all of us should be united. Ito yung tema na kung saan dapat may pagkakaisa ang ating layunin tungkol sa tema ng paglilingkod. Pero ngayong araw na ito, nasaksihan ko na marami talaga sa atin ang mga may talent. Kaya lang yung iba, hidden, nakatago. Kaya sabi nga ni Sir Aga, kung mayroon daw nakatago, ay kayo na magdugtong kung patuloy nyo bang itatago o ipapagamit. Pero ang tema natin sa paglilingkod ay anuman ang ating kakayahan. Hindi man ito talento, anuman ang ating kakayahan ay ating gamitin para sa paglilingkod sa Panginoon. Ito po isang pangyayari sa Mindanao. Mayroon pong isang church doon na hindi masyadong conscious sa mga lyrics ng kanilang awitin. At dahil mas marami sa kanila hindi kumaawit ng Tagalog, karaniwan sa kanila ay English. Minsan ipinaawit doon yung Dancing My Soul. Pagsayaw ng ating kaluluwa, Dancing My Soul. Awitin natin ang Dancing My Soul. Sabay-sabay silang umawit ng Dancing My Soul, my Savior, God today. Tapos, yun ay bukal na sa puso nila na inaawit ng wala silang nararamdaman na pagkakamali. Buong puso nilang inaawit yung Dancing My Soul na iba ang lyrics. Nang marinig ko tong kwento na to, natawa ako. Dinagdagan pa nung pastor, ang sabi niya, may karagtong pa yun. Alam mo ba yung kantang My Savior Far Away? Sabi ko, hindi. Yun. Dancing my soul, my Savior far away. Salamat sa Panginoon dahil ang Baliwag Alliance Church, maraming magaling umawit. Amen? Hindi kayo convinced. Siguro sa mga susunod na mga linggo, makikita man natin, we have a lot of talented singers here. Yung iba nakatago lang, na hayaan lang muna natin itago nila na si Lord nang bahalang kumalabit sa kanila kung ito ay talagang ilalantad. Na-mention ko doon sa ibang mga teenagers natin, sabi ko sa kanila, meron tayong male quartet dito sa church. Pero yung male quartet tumatanda na. Parang panahon na ngayon na bumuo tayo ng junior quartet. Kaya masasaksihan natin yan sa mga darating na buwan. Tayo po ay mag-aaral ngayon ng isang topic mula sa 2 Korinto. Kaya kung dala po ninyo ang inyong mga Bible, mas maganda po na sundan natin ito at minarapat ko po ng ating pag-aaral ay bersikulo per bersikulo, which means verse by verse. So suyurin natin mula verse 1 all the way to verse 10. Wala tayong lalaktawan. Titingnan natin ano ang maitutulong nito sa ating pananaw sa paglilingkod. Samahan niyo po muna ako sa panalangin. Panginoon, muli naming pinagpapasalamat ang pagkakataon, kalayaan na ipinagkaloob ninyo upang kami makapag-aral ng inyong salita. Ang paghahanda namin, maging Panginoon yung aming pangunawa, ay may limitasyon. Maraming mga pagkakataon na pinipili lang namin ang nais naming unawain. Kaya ngayong umaga, aming dalangin, ang aming puso, ang aming isipan, yung diwa at aming kalooban ay mabuksan upang makita namin na kayo ang dapat naming pakinggan, hindi yung sarili naming pananaw. Ang tinig ng banal na Espiritu, ang siyang aming dalangin na marinig namin at magbago sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ministry Essentials. Kung titingnan po natin ito sa internet, mayroong ministry na ang pangalan ay Ministry Essentials. Ito yung mga dapat natin na ina-attain. Ito yung mga dapat nating i-develop sa paglilingkod sa ministry. Pero kung titingnan po natin ang book of the Bible itself,
talks about the ministry and the essential things that are included in the ministry. Ano nga ba ang mga bagay na mahalaga sa paglilingkod sa ministry natin? Gusto nating tingnan ano ba yung sinabi ni Pablo at bakit niya ito sinabi. Ano ang ministry at bakit kailangan ito? Babalikan natin yung kultura at yung konteksto, ng background ng Korinto. Ang Korinto po, ang mga mananampalataya sa Korinto ay nabubuhay sa kasalanan. Marami silang ginagawang kasalanan, ngunit hindi nila alam na ito ay kasalanan. Kasama na doon ang sexual immorality na na-mention sa 1 Corinthians. Kasama na rin doon yung maraming mga kaloob pero hindi nauunawaan kung ito ba ay kaloob ng Diyos, is it a gift from the Holy Spirit, or ito ay sarili lang nating diskarte. Kaya na-mention din ito sa 1 Corinthians chapter 12. Makikita rin natin na yung Korinto, ito yung konteksto na kung saan hindi lang dun sa paniniwala, kundi sa practical na aspeto ng pamumuhay, hindi na ipapakita kung sino si Kristo sa kanila. Kaya pagdating sa 2 Corinthians, ipinakita doon ni Pablo yung theological na background ng lahat ng sinabi niya sa unang Korinto. Kaya po ito ay magkasama. The 1 Corinthians and 2 Corinthians were divided into two sections dahil yung unang bahagi ng Korinto ay para doon sa mga theological na mga katuruan at yung practical naman na side ay doon sa ikalawang Korinto. Pero mayroon din tayong mapapansin na iba't ibang mga theological na mga salita dito sa ikalawang Korinto at ito yung ating pag-aaralan ngayon. Buksan po natin yung ating mga Bible at nais nating simulan ang ating pong pag-aaral ngayon sa tanong na ano ang kailangan natin upang maging epektibo sa ating paglilingkod. Bakit mayroong mga naglilingkod na talaga makisabi natin nakaka-bless? Meron naman naglilingkod talaga na masabi natin nakaka-stumble. Paano nga ba tayo magiging effective sa ating ministry? At makikita natin yung iba't ibang mga paalala sa atin mula dito sa 2 Corinthians chapter 6. Magsimula po tayo. Ang unang napakahalaga na dapat po nating maunawaan na ministry essential ay walang iba kundi ang kaligtasan. Basahin ko po sa inyo ang verses 1 and 2. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon na ang panahong nararapat, ito na ang araw ng pagliligtas. This is the day of salvation. Napakahalaga na maunawaan, bakit ito sinabi ni Pablo? Dahil doon sa mga previous na mga chapter na ipinapakita niya na tayo ay kaugnay na kay Kristo. We have been reconciled with Christ. Sa 2 Corinthians chapter 5, diniscuss ito ni Pablo. Ang reconciliation ay pakikipag-isa. Kaya yung pakikipag-isa natin sa Kanya nangyari dahil sa kaligtasan. Kaya pansinin niyo po, anong salita yung unang ginamit sa verse 1? Ang sabi doon ay, yamang. Yamang kami mga katulong. Ibig sabihin po, mayroong karugtong ito o karugtong ito nung mga nakaraang mga talata. Kaya pinapakita dito na kung tayo ay na-reconcile, nakipag-isa na, ito ay dahil sa ating salvation. This is our salvation. What is our salvation? Salvation simply means not going to hell. Hindi ibig sabihin nito na ang tayo ligtas, hindi lang tayo pupunta sa impyerno. Ang kaligtasan ay yung pagkilala kay Kristo sa buhay natin. Ito yung tunay na kaligtasan na dapat lahat ng born-again Christian na uunawaan. Si Jesus ay ating tagapagligtas. Si Jesus ay Panginoon ng ating buhay. He's not just the Savior who will save us from eternal fire. He is also the Lord of our lives. And that includes yung ating speech, it includes the way we think, even yung ating very action. So your salvation, our salvation, determines our ministry. We cannot become effective, hindi tayo magiging epektibong minister kung hindi natin naunawaan ang salvation. Ito ang sinabi din sa Matthew na hindi pwedeng pangunahan ng isang bulag ang kapwa niyang
bulag. Dahil sila ay malalaglag sa kanal. Ito ang kahalagahan ng isang minister, isang naglilingkod na hindi makatunay na magiging epektibong maglilingkod kung hindi niya naunawaan bakit siya naglilingkod. At ito po ang warning. We have people in this church who serves, who ministers, but fail to understand salvation. Hindi nauunawaan ang kaligtasan. Kaya napakahalaga nung wider. Yung wider natin establishes the truth about salvation. Hindi lang to simpleng prayer na pagka nag-pray tayo, masaya na kasi hindi na tayo pupunta ng impyerno. It's not just about the prayer. It's a constant, everyday living a good and healthy relationship with Christ. Marahil tinanggap na natin si Jesus, pero we fail to live every day. So naunawaan natin yung salvation in our mind, pero ang sabi dito, this is the day of salvation. Ito ang araw ng pagliligtas. Ibig sabihin ng salvation is not just a one-time act na tinanggap natin siya at pwede na tayong to lie down ng bed of roses. Hindi po ito ang ibig sabihin ni Pablo. Ipinapakita niya nung tayo na reconciled, we have to live out. Ipakita natin yung ating kaligtasan. This is about salvation. Kaya po, salvation in Christ is the main cause of all ministries. Bakit natin ito ginagawa? Dahil nakita natin yung kaligtasan kay Kristo. At dahil nakita natin ito kay Kristo, ito ang dahilan bakit tayo naglilingkod. We cannot become an effective minister if we have failed to understand the meaning, the true meaning of salvation. Bakit tayo naglilingkod? Dahil sa kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Nais din natin tayo maging kagamit-gamit sa nagbigay ng kaligtasan sa atin. Yung sumunod, ito po yung tinatawag nating sacrifice. Tingnan po natin yung sinabi ni Pablo, verses 3 to 5. Iniwasan naming makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aming paglilingkod. Sa halip, sinisikap namin sa lahat ng paraan na ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng, pansinin niyo po, ano ang sinabi dyan? Huwag niyo po akong tingnan. Yung Bible po ang tingnan po natin. Ang sabi dyan ay, sa pamamagitan ng matiyagang pagtitiis sa lahat ng uri ng kahirapan. Kung kayo po ay mayroong ballpen at hawak ninyo yung Bible, lagyan niyo po ng line ito. Matiyagang pagtitiis sa lahat ng uri ng kahirapan. That is sacrifice. Anong dinugtong niya? Kapighatian at mga kagipitan. Kapighatian, ibig sabihin yung puso nasasaktan. Kagipitan, marahil ito hindi lang bulsa ang nahihirapan, maging yung ating kalooban, yung ating pisikal. Kapighatian at kagipitan. Verse number 5, tingnan niyo po. Kami hinagupit. Nung hinagupit, ito po ba emotional, spiritual, or physical? We can sense here that Apostle Paul was telling about the sacrifice that he underwent through physical torture. Hinagupit. Ano pa? Ibinilanggo, tama. Ibinilanggo. Sila ba ibinilanggo nang dahil meron silang ginawang kasalanan? Hindi. They were put in prison because of false accusations, maling mga pagbibintang ng kamalian. So, hinagupit physically, ibinilanggot physically, at binugbog. They were beaten to death. Mga kapatid, what happened? Siya'y naligtas, he got saved. After salvation, nag-serve, naglingkod, ipinamahagi ang gospel. He shared the gospel. What happened? He did a lot of sacrifices. Tayo pong mga nandito. Nandito tayo sa church. Pagpunta lang sa church, magka-late-late pa tayo. Pansinin ninyo yung pinagkaiba ng ministry ng paglilingkod noon
At yung ministry ngayon, nagpumasok sa church at mainit ang aircon, sandamakmak ang mga comment, ang mga reklamo. Naalala ko po ang Northwestern Luzon District. Ito po yung area ng Pangasinan. In-invite po ako para maging speaker last month. Ginawa po, ito yung mga panahon na sobra talagang init. Ginawa ito sa isang resort na hindi aircon. At ako pa yung nakapolo, tumatagaktak ang aking pawis na nag-speak ako, pero maramdaman mo yung init. Hindi lang init ang panahon, pati init ang fellowship. Malitang po ang Northwestern Luzon District. So when we had the activity, the fellowship there, ako po yung speaker. After I spoke, pauwi na kami, ang sinabi ko doon sa mga kasama ko, kung mga taga-Baliwag Alliance Church ang umattend doon sa resort na yon para sa isang fellowship ng district, hindi aircon, ang daming langaw. Malamang ano ang mangyayari? Ang daming reklamo. Alam nyo, kanina pagpasok ko dito, I have sense in my heart, we are not ready for sacrifice. Ang Baliwag Alliance Church hindi ready sa sacrifice. Ang pinag-pray ko kanina, while I was doing nung tayo pinagpe-praise and worship, ang pinag-pray ko yung spirit of judgmentalism. We have judged each and every one. Hinusgahan na natin yung ating kapwa. Tayong lahat, kasama ako, ay nagiging guilty sa pag-judge natin sa bawat isa. Ginajudge natin ang ating mga kapatid sa kanilang pananamit, sa oras ng kanilang pagdating. Ginajudge natin sa kanilang kilos. The spirit of judgmentalism is very rampant in our church. We are not aware of it. Kasama niyan, yung mga pag-comment natin dahil hindi tayo komportable. Bakit? Kasi ang mindset natin ngayon, lahat comfortable. It should be pleasurable. Pag hindi pleasurable, mayroong comment. Hindi yan yung paglilingkod. We can never become an effective minister if we fail to understand the essential of sacrifice. Yung magsakripisyo. Kaya ito yung sinabi ni Pablo, anong sakripisyo yung nangyari sa amin? Binugbog kami, ikinulong kami at hinagupit kami. Kung tatanungin tayo ni Pablo, kaya nyo ba yon? Baka marami ang hindi na maglingkod kay Lord. Paul was saying, if we would like to become an effective minister, we need to learn to sacrifice. That is sacrifice. Yung ating pagbibigay sa Panginoon, karaniwan ang binibigay natin, yung barya. Kung ano yung sobra, yun ang kay Lord. Hindi ito sacrifice. Yung paggising natin sa umaga na kung anong oras na lang tayo gigising just to be prepared for Sunday, hindi yun ang sacrifice. Ang sacrifice yung the night before, nakaprepare na yung physical body natin, nakaprepare yung susuot natin, paggising sa umaga, intentionally, we are ready for worship. That is sacrifice. We can speak the whole day about sacrifices. But I'd like us to understand, yung ginagawa natin sa church, hindi ito para sa tao. Marahil ang tingin natin, sacrifice ito dahil napapansin ito ng ating mga manggagawa. Remember, it is between us and the Lord. Ito bang sacrifice na ito ay para sa tao o para sa Panginoon? Kaya when we talk about sacrifice, let us understand that sacrifice is a work culture in the ministry that is irreplaceable yet acceptable. Hindi pwedeng palitan. We need to sacrifice. Pero ito ay katanggap-tanggap. Hindi ito mapapalitan ng comfortability. Pero ito ay nagiging katanggap-tanggap. Kaya alam niyo mga kapatid, ito yung halaga. Pagkatapos natin mag-sacrifice, makita natin yung bunga ng lahat ng ating pagpapagal. Sa Bible study, ang hirap mag-maintain ng Bible study. Meron po kaming Bible study na dito sa JR Bakery every Sunday, every other Sunday. At makita namin, come and go ang mga umaattend. Yung sacrifice na magbibigay ka talaga ng panahon, pero hindi mo may ma-assure na ito talaga lahat ay magbubunga. Pero when we sacrifice for the Lord, hindi na natin tinitingnan kung ano pa ang magiging mangyayari in the future. Because what we are looking is that when we do our sacrifice today, we do it for the Lord regardless of the result.
Kaya yung resulta ng lahat ng pagpapagal ay sa Panginoon. It's up to the Lord. Hindi ito tungkol sa atin. So what we do today is not because we would like to see the result in the future. Ano man ang ating ginagawa ngayon, gawin natin para sa Panginoon. Ang resulta nito, para sa Panginoon. Si Pablo po ba, iniisip niya lagi yung maraming mga churches ang mapaplant? Ang ginagawa lang niya, everyday, kami hinagupit, ibinilanggo, binugbog, naranasan namin ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, at di kumain ng ilang araw. Lahat ng ito ginawa ni Pablo to show that sacrifice is a ministry essential. Ang pangatlo, ministry essential is the work of the Holy Spirit. Let's look at verse number 6. Tingnan niyo po ang verse number 6. At makikita natin dito, very evident na sinabi ni Pablo yung kahalagahan ng Espiritu Santo. Let me read this. Namuhay kami ng malinis. Pansinin niyo po, verses 3 to 5, lahat ng sacrifices. Verse 6, namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis at kabutihan. Parang nagkaroon na siya ng transition. Magmula dun sa mga negative, ngayon naging positive. Namuhay kaming malinis, may kaalaman, pagtitiis, kabutihan, upang ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa patnubay ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng aming tapat na pag-ibig. Kung makita natin yung verses 3 to 5, ipinakita lahat ng sacrifices na kanyang naranasan, binawi ito ng isang bersikulo, isang talata, verse number 6. Ipinakita dito yung halaga ng work of the Holy Spirit. We can never become an effective minister without the power of the Spirit. Kaya lahat po ng mga sinabi sa verse 6, pamumuhay ng malinis, kaalaman, pagtitiis, kabutihan. Ano ang lahat ng ito? Nakakapaloob po siya doon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya napakaganda nung paliwanag ni Pablo sa kabila ng lahat, mayroong banal na Espiritong nagiging patnubay nila. Ang sabi doon, patnubay ng Espiritu Santo sa pamagitan ng aming tapat na pag-ibig. Kaya napakahalaga nang tayo ay namumuhay din ng tapat sa panalangin. This is one of the many ways where we can implore God to intervene in our ministry through the power of the Holy Spirit. Ito po ay isang patotoo lamang ng ilang mga usher several years ago. Ang sabi nila, pagka minsan kakamayan lang nila tayo, pagka kinamayan tayo, kinakamusta tayo, mayroong isang instance sa kinamayan lang, naiyak siya. At nung naiyak siya, magaling naman yung usher, talagang trained ng mga usher ng baliwag eh. Nung nakitang umiyak siya, dahil bihira siya makita sa church, nung nakita na kinamayan, binati at umiyak, ipinag-pray na. Yung pala mayroong pinagdadaanan ng mabigat na pangyayari sa buhay. Yun naging turning point ng kanyang buhay. Yung pong lalaki na yon ay wala na dito sa church. Wala na po siya. Pero nagkaroon ng impact ang Baliwag Alliance Church sa pamagitan ng usher na yon. Hindi yun dahil magaling yung nag-pray. Hindi dahil lamang doon sa maganda ang damit ng usher o nakangiti yung usher. Although those are really important factors. Pero it's the power of the Holy Spirit. Alam niyo po ba na pinagpe-pray po kayo bago kayo dumating dito? The ushers are praying for all of us. The intercessors are praying for all of us. Bakit tayo nandito ngayon? Dahil yan sa panalangin ng mga naglilingkod kay Lord. Kaya ang aking pong encouragement sa atin, huwag nating baliwalain ang ministry ng Panginoon dahil may ginagawa si Lord dun sa panahon na tayo ay wala sa church. Sa panahon na naligaw tayo, may ginagawa si Lord para tayo ay akuin niya pabalik dito. When we talk about the Holy Spirit, we talk about His power. Ministry apart from the power of the Holy Spirit is meaningless. Walang kabuluhan. Ineffective, hindi epektibo, at temporal, pansamantala lamang. Marahil nagiging matagumpay tayo. Alam niyo po dito sa music, marami nang dumaan dito ng mga music team na just to perform na lang. Sa biyaya ni Lord and through the work of the Holy Spirit, binago yung mga musicians.
Kaya nagpapasalamat tayo, mayroon tayong mga music team na every Saturday, umulan o bumagyo, nagpa-practice dito. We fail to see their sacrifices. Hindi natin alam ito. Hindi natin alam yung kanilang pinagdadaanan. Pero they have keep on doing what they're doing out of their love for the Lord. The ministry, ito yung paglilingkod nila sa Panginoon. Pero dahil ito sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, huwag tayong manghusga. Let us not judge one another. Let us accept one another. Let us learn to embrace and love one another. Kung meron tayong nakita na kapatid na nagkakasala, akayin natin. Ipag-pray natin. Kung meron tayong nakikita na nalulungkot, tayo na mismo yung lumapit at tayo yung mag-encourage. And the Holy Spirit will work through us. Number 4 is what I call satisfaction. Look at verses 7 to 10. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. 7. Tapat na pananalita at ng kapangyarihan ng Diyos, ang pagiging matuwid ang siya naming sandatang panlaban at panangga. Ano ang panlaban? Pamumuhay ng matuwid. Pagiging matuwid. Ibig sabihin po na pagiging matuwid ay yung pamumuhay na may kabanalan sa Panginoon. Dahil righteousness is about being with Christ. Pero ito ang sinasabi niyang pagiging matuwid ay yung pamumuhay ng may kabanalan. Ang pamumuhay ng may kabanalan, magandang patotoo, a good testimony ang kanilang naging panlaban at panangga. Isipin ninyo kung sila ay inakusahan ng mali at sila ay nakipag-rumble doon, sira na ang testimony. Pero what they did was to accept it with humility and the Lord proved His faithfulness. Alam natin sa maraming mga pagkakataon, si Pablo nakulong sa wala naman siyang kasalanan. Ang Panginoon nagpalaya sa kanya, kumanta lang sila. Nung kumakanta sila, nasira ang rehas at sila ay nakalaya. Tapat na pananalita. Ang mahalaga po dito, if you have a ball pen, please write it down, matuwid, pagiging matuwid. That is a Christ-like character. Ito ang panlaban nila at panangga. Verse 8, naranasan naming maparangalan, siraan ng puri, ang laitin at papurihan, kami itinuring na sinungaling, gayong totoo naman ang aming sinasabi. Anong pinapaliwanag ni Pablo dito? Pinapakita niya dito na lahat ng pwedeng i-complain, pwede niyang gawin. Ang lahat ng pwedeng rason to back out from the ministry, nandito na, sinabi na niya. Pansinin niyo po, kung kayo nasa kalalagayan, magpapatuloy ba tayo? Naranasan ng siraan ng puri. Siraan ng puri, laitin at papurihan. Naalala ko before, mayroong mga nilalait na mga nangunguna sa Bible study. Nandiyan na mga praise the Lord. Nandiyan na mga praise the Lord. Pagkadarating, nandiyan na mga praise the Lord. Minsan offending, no? Kung tayo ay medyo mababaw at tayo sensitibo, baka nag-back out na tayo o kaya pinatulan natin. Pero dito, makita natin si Pablo, nilait sila, siniraan pa ng puri, pero nagpapatuloy. Ang sabi dito, itinuring, verse 9, itinuring na di kilala. Gayong kami kilalang kilala. Bakit? Kasi si Pablo ay taga doon. Itinuturing na namamatay na, ngunit buhay naman. Pinaparusahan kami, subalit hindi kami namamatay. Verse 10, inani kaming nalulungkot, ngunit laging nagagalak. Mukhang naghihirap, ngunit pinapayaman namin ng marami. Parang walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. Nais ko pong i-highlight dito ang sinabi niya. Ang sabi dito, parang walang-wala, ulila, naghihirap. Sa bandang dulo ang sabi niya, ngunit sagana sa lahat ng bagay. Ito yung nag-encapsulate ng buong verses 7, 8, 9, and 10. Sagana sa lahat ng bagay. Naranasan ni Pablo ang makontento sa buhay sa kabila ng lahat ng ito. That is the perspective of ministry. When we minister, we become contented on serving the Lord. Not for its results, but when we serve the Lord, we trust Him.
ang pagtitiwala natin nasa Kanya kung paano niya tayo gagamitin at kung paano ang ating resulta o ang ating ministeryo magre-resulta para sa Kanya. The correct motive in the context of ministry produces contented heart. Correct motive in the context of ministry, it produces a contented heart. Kung tayo po ay nasa tamang motibo at mayroon tayong tamang pananaw sa ministeryo, makikita natin ang puso natin ay makukontento. Kaya mga kapatid, let us not compare. Alam niyo po, ang first ministry na dapat po nating ganapin sa buhay natin, hindi yung ministry natin sa church. Baka mayroong magulat sa nais ko lang ipahayag. Nais ko lang ito ipaliwanag. And I will be ending here. Ang una po nating ministry, hindi yung volunteers ministry list na pinipilapan. Although napakahalaga po na tayo naglilingkod sa church, our first ministry is our family. Ang ating pamilya. Kung tayo'y matagumpay, nakapaglista ng ministry dito sa church, maganda po yun. Pero it does not define your success. Ito po ay para sa lahat na nandito na nagmi-minister. Lalo na yung tumatayo dito sa harapan. Humahawak ng mikropono, pinapalakpakan. Na minsan ang pakiramdam natin, tayo na ang tumataas, hindi na si Lord. Hindi ito ang una nating ministeryo. Our first ministry is our family. Let me point this out. Yung kaligtasan, the first ministry is the salvation of our family. Ang Panginoon ang nagbubukas ng puso. Ano ang responsibility natin? We pray for them. We invite them. We ask people to help us follow up yung ating family. Kaya itong ginawa ni Lydia. Si Lydia, naalala natin, yung buong tahanan niya, naisama niya. Bakit? Kasi may sinama niya eh. Meron siyang sinama para mag-imbita. Hindi lang po ito, yung nobleman, yung official na pinagaling ng Panginoon, yung kanyang anak. Sinabi lang ng Panginoon, ganitong oras gagaling ang iyong anak. Pag-uwi niya sa bahay, gumaling na yung kanyang anak. Ano ang nangyari? I-introduce niya ang Panginoong Jesus. The whole family is our ministry. Hindi ko po sinasabi na kailangan wag muna tayo mag-ministry sa church. Unahin natin ang family. Kasi darating talaga yung time na maiinip tayo. Ang una pong dapat natin gawin, ipanalangin sila. Imbatahan sila. O mag-akay tayo ng mga kasama natin sa church para dalawin sila. And then, we can be involved sa iba't ibang ministries ng church. Sacrifice. The sacrifices in the ministry is one of the ingredients that make it worthwhile and memorable. Spirit. He is the underlying power of the effectiveness and efficiency of the ministry of the believers. And satisfaction. Contentment can only be found in Christ alone. Mga kapatid, lahat po tayo, marahil ay majority of our members are already in the ministry. Kaya nagpapasalamat po ako. Ako pong dating pastor dito ay matinding kagalakan, malalim na kapayapaan ang dulot na alam kong ang iglesyang ito ay lumalago ayon sa plano ng Panginoon. Pero nais ko pong sabihin sa inyo na hindi lang ito ang ministry natin. Hindi lang ang church. Ang ministry natin, sarili nating pamilya. Yung iba po, ang kanilang tinitingnan, hindi lang family, maging ang kanilang sariling trabaho, kung saan tayo nagtatrabaho. Ito ang ating ministry. Marami sa atin dito ay teachers. Ang inyo pong mga estudyante, ang inyong ministry. Yung iba po sa atin ay marahil nagtitinda lang, pero ito po ang inyong ministry. How can God be glorified through your work? That is your ministry. So kung saan tayo tinawag ng Panginoon, anuman ang ating ginagawa, ito ang ating paglilingkod. Mahalaga na tayo naglilingkod dito, pero nais po natin baguhin na tingnan din naman natin, anuman ang ating trabaho, ito yung ating ministry. Kung sino yung ating pamilya, sila ang ating ministry. We can only serve the Lord by serving others. Ang tanging paraan para tayo makapaglingkod, makapag-ministry kay Lord, ay sa pamagitan ng paglilingkod sa iba.
Not necessarily inside the church, although ito ay mahalaga. Ang paglilingkod ay maging sa labas ng iglesia. Kanina po nagpaawit si Sister Roshen ng awitin, Maglilingkod ako. It ponders into my heart yung kahalagahan ng ating inawit. Nais ko patawagin ang music team and like us to understand and repeat back yung ating inawit kanina. Music team, please join me. Kung ipa-flash po natin yung ating inawit kanina doon sa magandang awit, pupurihin ka sa awit, ito yung paglilingkod sa sabayan ng inawit ni Romel Guevara na maglilingkod sa iyo, exactly fitting doon sa ating pong narinig ngayon. Tayong lahat ay tumayo. Awitin po natin, pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantay. Pupurihin ka sa awit. Awitin natin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Ikaw lamang ang nagtiwala sa amin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo. Maglilingkod tayo. O Diyos, kay For the last time. Let's go. Sabay-sabay nating awitin, ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay Sabihin po natin, magtatapat sa iyo. magtatapat sa'yo, Maglilingkod ako. maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Minsan pa, magtatapat sa iyo sa kabila ng lahat. Magtatapat sa'yo, Maglilingkod ako ng buong puso. Maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Panginoon, sa inyong papuri ang pagdakila, ang pasasalamat, pagluwalhati. Kayo ang aming paglilingkuran habang kami ay nabubuhay. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at mananakop na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.
Magandang umaga po. Makakaupo na po ang bawat isa. Tunay nga po na kay buti ng ating Panginoon, kaya po ngayong oras po na ito, tayo po ay dadako sa ating tithes and offering. At hayaan nyo muna po akong basahin ang Malachi chapter 3 verse 10. Sabi po dito, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing, that there will not be room enough to receive. So tunay nga po na sa buong linggo, tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon, kaya marapat lamang po na tayo po ay magbalik po sa Kanya. Kaya habang tumutugtog po ang ating music team, pwede na po tayong maghulog sa ating tower box. Bawat isa na tumayo para po sa pag-awit ng doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all of the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, amang nasa langit, maraming salamat po sa inyong kabutihan sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa biyaya na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin. Dalangin po namin na itong offering na ito, Panginoon, ay magamit po sa ikalalagupan ng inyong tahanan, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Dumako po tayo sa ating announcement. Meron po tayong visitors. Nare-request po namin na pag po natawag ang inyong pangalan, ay tumayo po para po ma-recognize po kayo. So, una po, si Ashana May Cruz. Ayan, nasa likod daw. Next po, si Orly Cruz. Ayan. Nawa po, hindi po ito ang una't huli, kundi ito po ang ating simula ng pagsasama dito sa ating simbahan. At ang attendance po natin ngayon, ang adult po ay 136, ang kids po ay 28, ang total po natin ay 164. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ang ibang announcement po ay makikita po natin sa ating TV screen.
Star, mag-soft drinks ka muna. Ayoko nga. Grabe naman. Ang juicy mo. Sige na nga. Juicy. Coca-Cola. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ay patungkol sa Choosy. Para mas maliwanag po sa atin, ito po ay sa darating na po na Saturday. Ito po ay joint fellowship ng men and women sa ating zone. So ito po ay gagawin 8 a.m. to 12 noon. Dahil tayo po ang host, inaasahan po na kahit before 8 ay nandito na po tayo para mag-welcome sa ating mga kasamahan. Pangalawa po, ang ating pong registration ay 100 pesos. Kung hindi pa po kayo nakakapagbayad, i-approach nyo lang po ang inyong mga treasurer sa for men and women. Kasama na po doon ang breakfast and lunch. Saan ka pa? 100 pesos lang. Sa ang title po or theme ng ating fellowship ay? Ano? Choosy. Bakit choosy? Bakit choosy yan? Dahil choose to connect, choose to commit, and choose Christ. Kaya, choose C. Ang ating pong speaker ay walang iba kundi ang pinakagwapong asawa ni Teacher Grace, si Pastor ID. Ayan. Para po sa mga first-timers, wala po kayong, libre po kayo sa ating registration. Kaya yung mga hindi pa po nagpa-register or nagpalista, magpalista na po kayo. Choose C. Maraming salamat po. Meron pa po bang karagdagang announcement? Kung wala na po, tinatawagan ko po ang ating resident pastor, Pastor Ian Fuentes, for our closing prayer and benediction. Maraming salamat, Brother Aga. Katulad nga po ng sabi ni Pastor ID kanina, tayo ay nagpapasalamat dahil sa tagal ng panahon ay natapos na po ang atin pong mezzanine. Naikabit na rin po ang ating mga aircon, kaya ito po ay pwede na nating gamitin sa ngayong linggo. O kung talagang sobrang daming a-attend ng joint fellowship, pwede na rin po itong gamitin. Kaya nagpapasalamat po kami sa pastoral team, sa finance at ang buong CMT sa lahat po ng sumusuporta sa atin pong mga proyekto sa ating church. At nagpapasalamat din po kami kasi kahit tapos na yung mezzanine, meron pa rin pong nag-aabot ng kanilang tulong. Sila po ay humihingi daw ng sorry kasi late daw po sila. Mga kapatid, kahit ito'y late, ito'y bahagi pa rin ng atin pong mga susunod pa ding mga proyekto. Sa diwa pong ito, sabay-sabay po nating ipanalangin yung ating mezzanine. At ito'y pagpasalamat natin sa Panginoon at tinatawagan ko po dito sa harapan ang atin pong pastor upang samahan po ako sa panalangin. Pastor Daniel, Brother Ronel, at Brother Jesse, kung nandyan po si Brother Jesse. Dito na po sa harapan. Tayong po ay tumayo. At hindi na po natin kailangan pang tumingin sa ating mezzanine, baka mas stiff-neck po tayong lahat. Pastor, dito na kayo sa kabila, sir. Kami na lamang po ang mananalangin para sa ating mezzanine. Panginoon at aming Diyos, kami ay buong puso na nagpapasalamat dahil sa araw na ito amin pong may offer sa inyo ang pasasalamat para sa natapos po naming mezzanine. Noong una ay inaakala namin ito'y imposible dahil binase po namin ito sa aming kakayanan. Gayunpaman, Panginoon, hindi po dapat namin ibinabase doon sa kakayanan namin ang mga bagay na tulad nito dahil hindi naman po yung kakayanan namin ang magtatayo nito, kundi ang kakayanan ninyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa tagal ng panahon, for more than 30 years ng Baliwag Alliance Church, kayo ay nanatiling tapat sa inyong mga salita at sa inyong pong pagmamahal sa iglesyang ito. Kaya sa oras po na ito, nais po naming ialay pabalik sa inyo ang amin pong mezzanine. Nagpapasalamat po kami dahil
kayo ang siyang tumutugon sa aming mga dalangin. Ang aming dalangin, Panginoon, na yung mezzanine na ito ay patuloy na magamit para ng kaluwalhatian. Kayo ang siyang magpalakas sa mezzanine na ito at maging kagamit-gamit sa iba't ibang ministry ng aming church. Gayun din, patuloy naming hinihiling, Panginoon, ang inyo pong biyaya sa amin, sa aming mga kapatid, sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo. Aming dinadalangin kami pagpalain ninyo sa pamamagitan ng mga ito. At aming din dalangin, Panginoon, huwag kaming ilayo ng aming trabaho at ng aming negosyo sa inyo. Sa bawat isa po na naririto ngayon, ang amin pong mga bisita, amin pong dinadalangin, Panginoon, that as you bless us, make us a blessing to other people as well. Dahil kung meron man po kaming hihilingin sa inyo, Panginoon, na sa araw-araw, maging kalugod-lugod kami sa inyo at maging pagpapala rin sa aming mga kapatid. Sa amin pong panandaliang paghihiwa-hiwalay sa araw na ito, ang aming dalangin, Panginoon, anuman ang aming narinig ngayon sa araw na ito, may mga bagay na nakasakit sa amin, aming dalangin, Panginoon, na maging kagamit-gamit ito upang mabago ang aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga struggle sa araw-araw. Alam po namin bilang isang Kristiyano, hindi po mawawala sa amin ang persecution. Yung sakit sa aming mga damdamin. Pwede kaming magtampo, pwede kaming masaktan, pero aming iisipin, Panginoon, na ang lahat ng ito ay ginagawa din namin para sa inyo. Tulungan niyo po kami na malagpasan anuman ang dumaan sa aming mga buhay. Ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos Ama, ang biyaya na nagmumula sa aming Panginoong Jesucristo, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu, sumaamin ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.